Ano naman kayong nangyayari sa bahay? Baka nag-aaway na naman sila mama. So na ako sa gantong buhay. Aral bahay. Oy pre, dito pre. Problemado kasi ako mga par, oh. Paano sige na? Hinanap na kasi ako ng magulang ko. Tara na, parang madami kami. Parang iba naman to. Set na mga par, sunod na lang. Next time. Sige par, bawi ka sunod na. Sige, thank you. Grabe naman, tumanggi pa. Minsan na lang nga mag-aya. babae ka, gawain mo yan. Ako gagawa niyan? Ako na nga nagtatrabaho, ako pa ang gagawa. Ikaw, anong ginawa mo? Uminom maghapon? Bakit ba ang ingay-ingay mo? Pwede bang tumahimik ka muna? Aray! Aray, ano ba? Nasasaktan ako! Nay? Tay? Nag-aaway na naman kayo? Tay, bakit nagiinom ka na naman? Huwag kang makialam dito. Isa ka pa! Inumaga ka na naman ng uwi. Nay? Tay? Pwede ba wag na muna kayo mag-away? Halos araw-araw na lang tayo nag-aaway, oh. Ang kapal na mukha mo para sabihin yan. Niwala ka nga ginawa dito sa bahay eh. Anong ginawa mo? Doon, magbarkada. Wala kang kwentang anak. Palamunin ka na nga. Late ka palaging umuwi. Pareho lang kayo ng ama mo. Pareho kayong pabigat, pareho kayong palamunin. Visit, nabuhay to. Nang dahil sa'yo, lagi akong nadadamay. Di nabuhay to! Ano bang nangyayari sa buhay ko? Ano bang nangyayari? Yung mga tropa ko. Sana sila? Yung mga tropa ko, yung mga tropa. Ano ba kayo? Nahilo na. Uy, pre. Uy. Baka may problema kaya Pre. ta. Laki na problema ko, pre. Solusyon ako dyan, pare. Ano ba yung problema mo na yan, pre? Para pamilya ko, pag-usapan pre. natin. Alam mo, pre, yung mga ganyang problema, idan na lang natin yan sa tagay. Wala yung matutulong sa'yo, pre. Tagay na lang tayo. Pre, may solusyon ako sa'yo, pre. Ano to, pre? Subukan mo lang. Ingat guys! Sharon, mauna na kami mag-uwi na lang sa mama. May gagawin pa po. Salamat din! Ikaw, ano oras ka uuwi? Mamaya na lang mga kasi may kailangan akong tapusin. Okay, ano na kami. Bye-bye. Bye! Pasensya na po.
Tao po. Tao po. Ano yon? Dito po ba yung bahay ni Randy Hila? Oo, bakit? May sumon po na pinapaabot si Kapitan para sa kaniya. Sumon? Yes po. Randy? Randy? Ano naman to? Bakit may sumon na galing sa barangay? Ano naman ginawa mo? Anong sumong pinagsasabi mo? Nay, Aba, malay ko sa'yo. sino ba nagpapabigay nito? Si Kapitan. Ha? At ikaw, umiinom ka na naman? Huwag mo nga akong pakialaman. Nakakainis kayo. Puro problema na lang binibigay nyo sa akin. Ano ba itong nangyayari? Tara, sumama ka sa amin. Magandang umaga po. Saan po sasama? Barangay, tara na. Aga-aga. Natutulog yung tao. Ay, nako, bakit ba ako nandito? Gandang araw, Kat. Nandito na yung pamilyang pinapatawag nyo. Magandang araw sa inyo. Maupo po kayo. Since nandito na tayong lahat, pag-uusapan na natin yung nirereklamo ng isang witness nakaraan. Nay, alam niyo po ba na ang iyong anak is sangkot sa isang krimen nakaraang linggo? Anong krimen? May isa po kasing witness na nakakita sa ginawa ng iyong anak. Nandito po yung witness na sinasabi Wala akong namin. alam dyan. Hindi yan totoo. Wala akong alam dyan. Sinungaling ka! Nay, Ikaw ang sinungaling. Anong pinagsasabi Bakit mo? pinagtatanggol mo pang anak mo? Nag-aaral siya ng mabuti. Talaga ba? Tama ko Tingnan yan. mo yung mata ng anak mo. O bakit? May pruweba ka ba? Oo. Kita naman, di ba? Hindi yan totoo. Sinungaling. Bakit hindi mo tanongin yung mga kapitbahay mo kung gaano kalandi ang kapatid mo? Sinungaling ka! Hindi yan Oh, ano totoo. ba? Bakit mo sinasaktan? Uminahon po kayo. Uminahon po kayo. Uminahon. Umupo po. Uminahon po tayong lahat. Kasi, Nay, alam niyo po ba na may witness po kaming kasama dito na nagpapatunay na iyong anak is suspect sa krimeng nangyari nakaraang linggo? Hayaan po nating magbigay ng salaysay ang witness na kasama po natin. Noong time po kasi na yun, Kap, pagkatapos po ng klase namin, nauna po kami umuwi ng mga kaibigan ko, and then po naiwan po si Ate Cheryl. Pagkatapos po nun, may naiwan po akong gamit sa klase, nung bumalik po ako. At habang po naglalakad ako, nakita ko po siya na buhat-buhat niya po si Ate Cheryl, and then po, doon ko na po nakita yung krimen na ginawa niya sa biktima po. So, Nay, narinig niyo na po yung salaysay ng ating witness. Naniniwala na po ba kayo? Hindi. Sinungaling yan. Hindi magagawa ng Nagsasabi anak yan. po ako ng totoo. Nakita ko po siya. So, ma'am, ano po magiging plano niyo po? Gusto ko makulong ang hayop na yan. Okay, pero before that, hayaan po muna natin silang kausapin ng social worker ng ating barangay. Nay, narinig niyo po ba lahat ng desisyon ng ating mag-anak ng ating biktima? Okay, sige. Kayo bahala. Sige, antayin niyo na lang po ang tawag namin kung kailan po kakausapin ng social worker yung anak niyo po. Kamusta ka na? Okay lang. Hindi pa rin naman ngiti. Okay lang naman po. Hindi ka naman nahihilo? Medyo po. Parang lalabo po yung paningin ko eh. Bakit? Dala po siguro ng sa dami ko nang iniisip ko. Parang nahihilo po ako konti. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Randy A. Hila Jr. po. Ilang taon ka na? 21 years old po. 21 years old. Nag-aaral ka pa? Opo, nag-aaral po. High school or college? College po, second year. Kumusta na kayo ngayon ng pamilya mo? Ano po? Kumusta na kayo ngayon ng pamilya nyo?
mo pala pa? Ayun po, nagkakagulo pa rin po kami dahil po sa mga nangyari. Dahil po sa pagpatawag na karaan sa barangay, nagkakagulo na po kami. Okay. Paano mo pala i-describe ang pamilya mo? Para sa'yo, paano mo i-describe yung pamilya mo? Kung para po sa akin, hindi ko masabi. Para sa akin magulo. Kasi simula bata pa lang po ako hanggang sa nagkaisip, hanggang puro away na lang kami sa mga magulang ko. Parang hindi ko po siya kung sa pag-drawing po, hindi ko po siya ma-drawing. Ganon. Ayun po kagulo yung pamilya. Meron ka mga kaibigan? Opo. Kung ikukumpara ko po sila sa totoong pamilya ko, parang sila po yung parang mas pamilya ko po yung mga kaibigan ko. Kasi sila po yung laging nandyan kapag may mga problema ako sa buhay. Or kung kung kailangan ko ng kausap, nandyan po sila lagi para sa akin. Ano yung mga pang-araw-araw na ginagawa mo? For example, ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo, anong araw-araw na na-experience mo? Yung sa yung sa mga kaibigan ko po, minsan kakating class kami. Kapag nabuboring kami sa subject, minsan hindi po kami pumapasok para lang gumala, magsugal. Yung sa pamilya ko naman, ganun, parang wala pa akong time sa kanila. Parang wala rin pa silang time sa akin, kaya nawala na rin ako ng time sa kanila makipag-usap or makipag-banding. So, ngayon, alam mo ba kung bakit tayo nandito ngayon? Kung ano yung pag-uusapan natin? Yun nga po, yung sabi nakaraan sa barangay hall, yung barangay social worker na lang daw po ikaw na lang daw po yung bahala sa akin. Yun lang po yung pagkakalam ko. Hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan ngayon. Ayun. So, di ba nga, aware ka na may witness daw na natuturo sa'yo na ikaw daw yung gumawa ng krimen. Yung nakaraan na babae nakita na namatay, na ginasa raw. So, aware ka naman doon. Opo, pag-usapan naman po namin doon sa barangay. Balita ko, nakausap mo rin yung pamilya ng biktima. Opo, nakausap po. Nakita mo na nagalit ba sila? Opo, nagalit po ng gusto. Nagalit, diba? Gusto ko lang din, hindi naman sa sinasidean ko yung side nila, or kaya dinidiin. Gusto ko lang din na sabihin sa'yo na at maintindihan mo, umanawaan mo yung naging reaction nila. So, kung ano man yung mga masamang salita na nasabi ng part ng victim, huwag mo na lang siguro damdamin or i-absorb sa sarili mo. So, kasi ganun, alam naman natin na kapag may mga nangyari na hindi sa atin maganda, di ba? Nakakagawa tayo ng hindi maganda din. So, yun. So, yun lang. Gusto ko sa yung ipaalam na And then, about doon sa ipapile nila na case, since sabi nung pamilya ng victim ay decidido sila na mag-file. Ngayon, ang maitutulong ko sa iyo is magko-commit ako na makipag-coordinate doon sa process. Sa ko naman magiging process kung may lilipat ba yung case mo sa court social worker, and then sisikapin natin na kaya nyo palang ng abogado. Ay, hindi po kulang po kami wala po kami pambayad. Ayun din. Hirap din po yung pamilya namin. Ayun. I-refer kita sa PAW with coordination with the court social worker, and then try din natin na may refer din kayo sa yung pamilya nyo sa for financial assistance, and then kasi nga, di ba, sabi mo may problema kayo ng may problema kayo sa financial,
And then, based nga pala dito sa record mo, na-test ka daw or na-positive ka sa drug abuse, paggamit ng drugs. Regarding that, i-refer din kita na ma-test ng psychology para ma-determine kung kinakailangan mo pa ba ng rehabilitation para makaalis ka sa paggamit ng ganyan, ng droga. Sige po. Thank you. Habang at saka yun nga pala just in case na matuloy yung kaso nung biktima, yung pamilya ng biktima, ang masuggest ko sa iyo ay maki-coordinate ka sa process, and then puntahan mo yung mga court trial para hindi na lumala yung sitwasyon, tapos sabihin mo lang yung totoo doon. And unang-una pala, makipag-coordinate ka talaga doon sa abogado na ibibigay sa'yo ng PAW. Sabihin mo sa kanya yung totoo, nung nangyari, para maipagtanggol ka niya na maayos. Yan, so ayun lang. Sige po, ma'am. And then pag mo rin isipin na na hinusgahan ka na. Ang ito pa lang dito is may nagturo pa lang sa'yo, suspect. Yan, so ayan, tuloy lang ang buhay. Sige po, ma'am. Thank you po. Ayun lang. So, ayun ang end, tapos na ating usapan. See you. Sige po, ma'am. What challenges did you encounter in trying to engage with the client? Yung pinaplano ko pa lang kung paano ko siya bibigyan ng mga intervention, ng referral, na-realize ko na mas mabilis pa lang bigyan ng intervention or mag-referral pag ang client mo ay yung victim, hindi yung nag-commit ng deviance act. Parang ang hirap niyang bigyan ng intervention kasi nga parang back on your mind, back of my mind na siya nga yung nag-commit ng deviance. So parang considering that the victim, parang 'di ba, maaalanganin ka magbigay sa kanya ng mga referral, tulong, gano'n. What intervention seems most appropriate? For me, since yung nag-commit ng deviant act is nag-positive sa drug test, meaning siya ay drug abuser. So, ang papel ng social work for those person who use drugs is rehabilitation and restoration. So, ang maganda dun is, yun nga, mapatest pa muna siya kung talagang kinakailangan niya ng rehabilitation para makaalis doon sa makawala sa paggamit ng bawal na gamot. And then, so kung mapatunayan na kailangan niya yun, so nakadepende kasi yan sa tagal ng paggamit. So ayun, kailangan niya ng may rehabilitate para ma-restore yung kanyang buhay, yung buhay na walang paggamit na bawal na gamot. Kasi nga yung paggamit na bawal gamot ay nagkukos din ng ibang deviance act. So, and doon naman sa family, since makita naman natin na yung family ay, yung tatay ay walang trabaho, lasing ng lasing, na malimit ang dahilan ng kanilang pag-aaway, pagkakagulo sa kanilang pamilya. Iyon, mukhang kinakailangan ng tatay ng livelihood, trabaho. Pwede siyang pasok siya sa SLP program doon sa sa path ng employment. Magkaroon siya ng ma-train and mabigyan ng kailangan para makapag-apply ng trabaho. My reflection as a victim is yung effect ng event na iyon sa physical, mental, and emotional well-being. Yung fear at yung trauma na nag-stick sa mind mo na baka maulit muli yung ganoong pangyayari, and also nawawalan ka ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. And bilang isang biktima, we have the right and we are allowed to share our stories without judgment ng ibang tao, to give justice or solution to our problem. How did it feel to be in that situation?
For me, kung sakaling ako man yung nasa sitwasyon, ay unang-una hindi ko alam kung paano ko siya isosolve. Kasi unang-una bilang isang anak na naghahanap ng pagmamahal at kalinga ng aking mga magulang. Doon pa lang sa umpisa na simula ng aking pagkabata hanggang sa nagkaroon ng tamang pag-iisip, hanggang sa lumaki ay yun na ang aking mga nararanasan. Puro gulo, puro away, sigawan dito, sigawan doon. So kung ako man yung nasa sitwasyon ay talagang mas gugustuhin ko na lang na magkaroon ng ibang pamilya tulad ng mga kaibigan ko, kasi andyan sila lagi para sa akin. Sila yung tumulong sa akin unang-una makaalis o maalis yung mga problema na naranasan ko sa buhay.